Time out muna tayo sa paglusong, mga kapuso. Dahil ang role natin ngayong araw, sagre ng buhay ng lupa. Ayun na. Saka pala tayo for today. Magbubukal tayo sa malawak na kabukiran. Wait lang. Well. Siyempre, ang makakasama natin sa anihan at kulitan, Tubong Batangas din. Walang iba, kundi ang komedyante ni Tuesday Park. Siyempre, hindi na puro hirap. Gawin natin ang sarap. O ano, natakam ka na ba? Tara na, sa Lipa, Batangas. Sa bahagi ito ng Lipa sa Batangas, kalabaw pa rin ang kasangga ng maraming magsasaka sa paghahanda ng lupa bago ito taniman ng palay. So ngayon, i-prepare ngayon natin itong mga palayan dito para mapagtaniman na siya ng palay. Itong palayan na ito, naarami na ito ng mga magsasaka. Hindi sila yung matataniman sa pag-bakul siya. So kailangan natin siya patawin. Magpapaalam yan! Wala na mga bibugin. Hindi lang pala inaararo ang lupa. Aba, sinusuyod din ito para bumuhamsat at matanggal ang mga natitirang tipak o buo-buong putik. Sa totoo lang, yung mga magsasaka dito, meron naman silang makina. Pwede naman silang gumamit ng makina, pero mas prefer daw nila na kapag pagpapatag na, dadalhin pa rin ang kalabaw. Mas pulido daw kasi kapag kalabaw. Maya-maya pa, Ayun na, pahinga daw muna. Nagpapagod din pala yung kalabaw. Ay, mukhang hindi lang ako ang napagod sa pagsuyod pero wait, there's more. Para sa finishing touch, kailangan gawin ang pagbubuhano o pagpapantay para tuluyang makita ng lupa. Pagkatapos itong patayin, ready na itong taliman. ito na yung pagpapatag. Para pareho lang ito. Sabi nga nila, magtanim ay bibiro. Pero hindi pa lang kasabihan kayo dahil pati ang kalabaw, hindi pwedeng biruin. Sa isang kaldero, igigisa muna ang bawang, sibuyas at luya. So pareho lang rin ito ng pagluluto ng avocado o kaya ng gulay. Ang pagkakaiba lang po talaga nito, ang
hindi siya nadudurog. Hindi siya nagiging sabaw. Sunod na ibubuhos ang malagkit na bigas. Titimplahan ito ng seasoning. Chwede. Sweet. Kaya pala madilaw yung Ito. At saka patis. Ano naman po ito? Yan po yung kalbos. Yung loob na... Ito yung pinagkulot-kuloan ng mga laman loob. Ito ngayon ang preparation ng pantubig. Oo. Para may lasa pa rin. Pwede na rin ilagay ang kasubha, kaldo at tubig. Papukuloy nito ng 20 minuto hanggang sa tuluyang lumakot ang lugaw. Wow! Grabe! Parang kumuloy. Talagang yung kulo. Ang ganda ng kulo niya. Tapos ang lapot talaga. Kapag luto na ang lugaw, pwede na itong isalin sa isang malinis na mangkok. At saka ito lalagyan ng iba't ibang toppings. Okay. Ito na po ang ating lugaw Batangas. Kain na! Ang ipinagmamalaking lugaw ng Batangas, matitikman natin mamaya. Mahigit 60% ng kabuuan lupain ng Lipa Batangas nakalaan sa agrikultura. Isa sa mga madalas na inaaming pananim dito ang kamoting kahoy o kilala sa tawag na balinghoy. Hello! Ito po si Madonna, ang aking kabayo. Ang nakikita mo, Madonna, lahat ng yan ay hindi atin. Meron pa tayo ng mga kamoting kahoy. Halina't mamuha tayo ng kamote. Ito na yung mga kamoting kahoy. Pwede na itong kunin? O sige, paano po natin kukunin? Tapos, ay, hihilahin lang. Teka, mapapalaman ko dito ah. Ano po? Ano yan? Kaya may mga kamoting kahoy. Ang dali lang pala nito kung hindi tayo mga kamote for today's video. Okay. Okay, kuya. Doon ka na sa kanila. Kaya ko na to. Wait lang po. Lakas ng loob ko eh. Sabi ko, kaya ko to. Kaya ko. Ayun. Ito pala. So kapag mas mataba kang ganito yan, lumabas na eh. Ano pang ganito dito? Okay, kilo. Ito, ilang kilo? Ano? 120. Ilang nakaisa? 120? No, 120 mo lang yun. Grabe na ang Matapos ang ilang minutong bungkalan at pagbunot sa kamote, aba Kuya Eddie, dali na ilipat na natin itong mga kamote. Baka masolo na lahat ni Madonna. Okay, ilalagay na ngayon natin sa vacuum. Ganyan na po. So, ito na yung mga nakuha namin kamoting kahoy. Ang gagawin namin dito ay nilipa. So, itong palis ko na po sa pagkuha ng kamoting kahoy, may dagdag pa palang trabaho. Kalahati pa lang yun kasi magbabalik pa tayo mamaya. Ano yung katona? Ang mga nakuhang kamote isinasakay sa kabayo. At saka dinadala sa tindahan para ibenta. Ang kamote bilang sanggap sa mga kasamin tulad
meron din kami dito margarine. Tapos meron kami dito asukal. Sa totoo lang, ito lang. Tapos isausaw mo sa margarine. Ayan, isausaw mo sa asukal. Pangaw niya. Pero mas masarap ang gawin namin ngayon. May margarine, may asukal. May gatas. Tapos meron kami peanut butter dito. At saka, dinurog na mani. Alam niyo na ba kung ano gagawin namin? Ito. Alam niyo na ba? Gagawa po kami ng pak na nilupa. Ito po i-prito ko na. Ang mga nilagang kamoteng kahoy dinudurog gamit ang pambayo na kung tawagin nila musong. Basta tayo po ay maghandaan lang muna natin gagawin. Sunod ay lalagay ng asukal, margarine, gatas, at peanut butter. Makalipas ang 5 minutong pagbabayo, pwede na itong ilatag sa bilao at gudguran ng durog na mani at topping. Yan. Okay na. Ito na. Luto na ang ating nilupa. Kain na na. Gusto ko yan bigbo. Allegro. Hotel rates, cheap travel deals, cheap flights, and more. Go Hindi ka pa rin cheaper dito. with Agoda. I may have 9 lives, but my teammate thinks that she has more. Does it make me worry? Not really. Some people project forms for greater drive, greater payoff, greater length, and great breakthroughs. Every move faster, bolder than the last. Who needs 9 lives when she can do so much greater with 1? Get greater with every move. Road coaches. Okay, tikman na natin itong nilupa. Wow. Yan. Lasang-lasang mo yung ano? Yung peanut. Sarap. Mahirap gawin. Pero masarap naman. Sulit ang mga pinaghirapan. Bukod sa paghahanda ng lupa, mahalaga rin ang pagtatanggal ng mga kuhol sa palayan. Peste kasi ito na makasisira sa mga natitinanim na punla. Pero ang mga pesteng kuhol sa palayan, pwedeng gawing sangkap sa ulam. At ngayong araw, sasamahan tayo ng isang batang gemya na hindi lang daw lumaki sa farm. Walang hamon iniulungan ang actress at komedyanteng si Tuesday Vargas. Okay, sisimulan na natin itong gawain na ito. Mamumulot tayo ng alcohol. Pero kailangan ko ng katulong at medyo malaki siya. Rejayan! Kuya, hanap po tayo ng mga alcohol. Sige. Opo, dati po yung komedyante pero ngayon naamuin natin dito. Sa palayan. Paano mo nalalaman kung nasan sila? Kapakapalan? Madaling dumami ang mga kuhol o golden apple snail sa mga matubig na lugar tulad ng palayan. Lalo pa at nagsisilbing pagkain nito ang mga bindi ng palay. Ako yung matangkad talaga ako. Kalahati na ng hipa. Nalalaglag dito. Ang saya, para akong tumatapos sa tsokolate. Ayun. Gagala. Naalala ko pag kinakain namin, tinutoothpick pa namin. Oo. Yung loob. Pinuhog Sa loob. sa loob. Ayan nga, yung binhi na ano nila, kinakain nila. Lahat. Na madami. Ikaw kumuha. May coach kami, may coach kung saan daw madami. Dito, Dine. Ay.
lulutuin natin to. So, ayan, kasama natin ngayon si Ate Beck at eto na rin yung kohol kanina na hinarvest natin. Tinanggal na ni Ate Beck sa shell. Pinakuluan na rin niya tapos binulungan na niya ng dasal para masarap. Ate Beck, ano po ang recipe natin ngayon? Meron po tayong champagne kohol. Mantika, konting margarine. Sa kawali, unang igigisa ang bawang at sibuyas. Sunod na igigisa ang pinakuluang laman ng kuhol. Oh, okay. Titimplahan ito ng toyo, suka, tomato sauce, paminta, at seasoning. Hahayaan itong kumulo ng 3 minuto. Okay. Pag medyo parang nawala na yung asin, saka mo hahaluin. Lagyan na po natin ang sili. Sili. At saka timplahan muli ng pampalasa at asukal. Ang bango! Oo nga, parang malapit sa sabog. Yung itsura, tsaka yung parang yung pagluto. Tapos, pinakapampabang po natin ito. Siling haba. Yan. O siling panigang. Ang paborito ng mga Lipeño na champagning kuhol? Cool din kaya ang lasa? Sentensanan. May kanin tayo, guys, para match. Kahit napakalasa niya, nalalasahan ko pa rin yung ng kohol, yung natural na lasa ng kohol. Okay ito parang kailangan ng konting shot. Pero pang-ulam, okay din. Teka lang, Tuesday, huwag ka munang magpapakabusog. Dahil nandito tayo sa Lipa, sayang naman kung hindi tayo makakahigop ng mainit at malinamnam na lomi. Pero ang tanong, paano nga ba ginagawa ang noodles ng lomi? Napaka-curious po namin na malaman talaga itong proseso ng paggawa ng pancit. Pwede niyo po bang ipakita sa amin? Pwede po. Yan, sige. Ito na po ba? Dito po Sige, tayo, ano ma'am. po gagawin natin, sir? Una mo nang gagawin ng noodle dough. Paghahaluin ng harina at liquid mixture na may asin, tubig, kaunting food coloring, at lihiya o lime water. Pero teka, Tuesday, bago ka sumabak, mag-hairnet muna tayo. Siyempre, food safe first. Thank you, ate. Pagkatapos, mano-manong mamasahin ng mabuti ang dough. Kaya nga, hindi basta-basta yung process niya. Hirap talaga. Oo nga po. Pag kumakain kayo ng Mickey, ngayon mahal na siya. Kasi hindi talaga niya madali. Ang panggawa, diba? Tingnan nga natin, Kuya Jerry, ikaw nga na medyo may lakas ng katawan ng kaya-kayang umano nito, mapag-combine. Hindi ko ma-imagine na magagamit lahat ng harina niya. Totoo ba? Hindi ko magagamit ng tubig? Sige nga, patingin niya ako, umano mo yan mag-combine lahat. May ganun siya. May alon dapat sa kawan mo. Dapat may ganun. So, ang gawaan po nito, umaga. Tatapusin mo na lahat. Ganyan, pang maghapon na pansit. Susunod ang pagpapalikit ng lomi noodles. Sa mga bayan na sila sa tradisyonal na pamamaraan nito. Ang malaking kahoy na roller, sinasakyan kasi nila na parang bang nakasakay ka sa kabayo. Parang may choreography Kuya Derek Yes. Ayan na po yung pangangabayan na nagaganap. Paano yung pinakain mo? Isang kita lang, ganyan. Tapos, ganon. Iikot mo, ma'am. Iikot mo. Irurod yung papel. Yan. Tapos, may, yan. Dala.
Yan. Sige. Sobrang gaan ko, wala akong nagagawang pagkakaiba doon sa donut. Dapat talaga may puwersa, ano? Ayos naman. Hirap, ha? Sabayan mo na lang itong malamig ko. Moral support na lang ako. Nipis na. Pagkatapos, isasalat naman ang dough sa roller machine para mas lalo pa ito lumipit. Ano, from that, dito naman. Kapag manipis na, mano-mano itong tutupiin at hihiwain ayon sa gustong tugis at lapat. Napapasok. Pag kumulo na ulit, Para lumapot ang sabaw, lagyan ito ng kasama starch na tinunaw sa tubig. charot. Sige, now.